Malupit na working conditions at biglaang pagsibak sa pwesto ang naranasan ng mga OFW sa Taiwan. Paano ito nilalabanan ng ating mga kababayan doon? Panoorin ang aming report. So ayan guys, pinalayas ako ng Taido. Kinuha na nila yung ID ko, susi, at saka swaka ng dormitory. Tapos Biglang tinanggal sa trabaho ang OFW na si Elizabeth Basas noong February 6, kasama ang 6 pang women workers ng Taidoc, isang medical technology company sa Taiwan. Binigyan lang siya ng 1 oras para mag-impake at lisanin ang dormitoryo ng mga migrant workers. Nagulat din si Elizabeth nang malaman niyang ipinaskil ang litrato niya sa bulletin board bilang abiso na bawal na siyang pumasok sa kumpanya. Hindi ko maano sa sarili ko na ganun ang ginawa ng kumpanya sa amin. Nung tinanggal na yung mga officer, 6 na officer, doon ako medyo napanghinaan ng loob kasi dahil sa lahat may mga kanya-kanyang problema that time. Isang single mother si Elizabeth. 6 na taon na siyang nagtatrabaho sa Taiwan. Una bilang caregiver bago pumasok sa Taidoc. Malupit ang sitwasyon sa dormitory ng Taidoc. Kwento ng workers doon. Istrikto at may parusa sa bawat paglabag sa mga anilay di makatwirang batas. Sa katunayan, ayon sa mga labor group, lumalabag na ang kumpanya sa standard ng International Labor Organization patungkol sa forced labor. Katulad ng kami ay may curfew, roll call, at kung hindi naman kami makapasa ng picture sa harap ng CCTV sa kantin, ay may katumbas itong 30 days punishment na paglilinis, including sa kantin, production, CR, depende ko saan kanila i-assign. Kaya naman, bumuo ng union ang Taidoc workers nung nakaraang taon at nagbotohan para magsagawa ng strike. Pero bago pa matuloy ang welga, bigla ang tinanggal ng kumpanya si Elizabeth at iba pang union officers. Sinubukan din ng Taidoc na gumawa ng peking union pagkatapos tanggalin ang lahat ng union officers. From January this year, they really try to control the union. So the first thing for them is to kill the union. If not, then control the union. They have been fined for 2 times by the New Taipei Labor Office and Taoyuan Labor Office, respectively. One is Labor Standard Act for the working hours, one is the Gender Equality Act at work. Pero imbes na umurong, lalo pang naging mabagsik ang kumpanya ayon sa grupo. Sa katunayan, nag-alok pa ng reward ang Taidoc sa kung sino man ang maglalantad ng mga di umanong kasinungalingan ng union. It's hard to believe and hard to imagine why a company will do something like that. Because they already have been fined, and as revealed by the boss himself, I'm not sure if it's true, he said that some of their products have been blocked in the ports abroad because some of their clients starts to monitor or start to question their doings. I can only say that it's like the final resort for them. They tried the best. They tried to attack the union. Sa halip na sa mga OFW, pumalig mismo ang kinatawan ng Migrant Workers Office ng Department of Migrant Workers sa Taipei sa kumpanya. Kaya naman, nagtungo ang union at labor group sa Manila office ng Taipei para magprotesta. Taidoc workers fight, fight, fight! Taidoc workers fight, fight, fight! Dahil sa mga pagsisikap ng union at mga taga-suporta nito na ibalik sa trabaho si Elizabeth at mga kasamahan niya nitong Marso. Pero ayon sa kanila, habang patuloy pa ang panggigipit sa union, hindi pa tapos ang laban. Hindi lang para sa mga manggagawa ng Taidoc, kundi ng iba pang migrant workers sa Taiwan. Para sa mga parehas ko rin na Pinoy na nagtatrabaho dito, huwag tayong papalin lang sa kanila. Lalo na't alam natin sa sarili natin kung ano yung rights natin. Huwag nating hayaan na ibabalang tayo kahit na kaya naman natin umakan. Ngayong Women's Month, nagsisilbing inspirasyon ang kwento ng women workers dito sa Taiwan. Malayo man sa kanilang tahanan, pinamalas nila ang kanilang lakas at patuloy na nagsusumikap sa gitna ng mga banta sa kanilang karapatan. Mula rito sa Taipei, ito si Gino Lopez, nag-uulat para sa Alam. Huwag matakot! Mag-iba!